Sigurado ako na yung mga alaga niyong aso o pusa ay may mga na-experience na rin na paranormal encounters. Niniwala ba kayo na nakakakita din sila ng multo? First encounter ni Jojo happened year 2017. During that day, he was just walking the neighborhood's dogs. So, combination ng small breeds and malalaking aso. It was afternoon and specifically, they went to the park. Stopped by sa harap ng isang bahay. During that time, dismissal na ng school. So, for him, jackpot siya kasi maraming girls yung dumadaan. Yung isa sa mga small dog na hawak niya started barking. And inignore niya lang yung aso kasi he was just thinking na baka may natahulan na bata or stray dog yung aso na hawak niya. Moments after, nag-start na rin na tumahol yung isa sa mga dogs na hawak niya. And then one of the pugs also started to bark. Maya-maya, pati yung isang dog and chihuahua na hawak niya, umpisa na rin na tumahol na parang nagagalit. So what Jojo did is tinignan niya yung mga dogs para tumahimik. After ni Jojo sawayin yung mga dogs, lahat sila started to stare or tumitig sa bintana ng bahay kung saan sila nakatayo. So lumingon siya kung saan nakatitig yung mga aso niya. Pagtingin niya sa bintana, kita niyang nakatayo ang isang babaeng walang muka and the head of the lady was facing him. So it just means to say, yung babae is nakatitig din sa kanya pabalik. My God, kaya ako pag dumadaan ako sa mga bahay na pakiramdam kong merong nakatira, talaga ako lumilingon sa mga windows, baka kung ano yung makita ko. Well, all of that was happening. Yung mga aso niya is nagwawala. Kalabas na yung mga ngipin, nagang tumatahol sa galit. And nung nakabalik siya sa ularat niya, he rushed walking papalayo doon sa bahay na yon and just basically leave the place. The second encounter ni Jojo, he was very specific that this happened during daytime. Tirik yung araw. He went sa isang pet shop para bumili ng cat food. And dahil sa experience na to ni Jojo, he concluded na yes, kaya magpakita ng multo kahit during daytime. Tignan niya yung mga isda na nasa iba-ibang aquarium, yung mga birds na nakakulong, mga lizards sa terrarium, and also yung mga turtles. Normal naman yung itsura, yun yung mga pagkilos ng mga hayop. Pumili na siya ng cat food, and after choosing one, patingin siya sa isa sa mga aquarium, and yung mga isda is hindi kumikilos, hindi gumagalaw, kasi yung posisyon nila is parang nakatingin at nakatitig sa entrance ng pet shop. Tinignan niya ulit yung kulungan ng ibang hayop. To his surprise, parang halos lahat is nakatingin na rin sa may pinto. Yung mga ibon, yung mga hedgehog, guinea pigs. So what he did is tumingin siya sa direksyon na kung saan nakatingin yung mga hayop. And you know what he saw? Nakakita siya ng isang batang sobrang dumi, parang punit-punit yung suot, magulo yung hair, and nakapaa. At first, akala niya normal na bata lang na namamali mo sa kalsada. Pero what caught his attention is nakatayo yung bata directly sa sunlight. Habang nakatitig siya doon sa bata, he noticed na walang anino yung batang nakatayo sa may pinto. So imagine, makakita ka ng bata standing directly sa sunlight pero walang anino. Tapos yung bata pa is madumi. Sino bang hindi matatakot, diba? Jojo was really scared and binigyan niya pa ng benefit of the doubt. Tinignan niya ulit yung mga hayop. Pero pagtingin niya sa mga animals, they were still all staring doon sa bata sa door. And nung lumingon ulit siya doon sa bata, the kid ran away. And ang pinaka natakot na siya is nung nakita niyang tumatawid yung bata, parang tumatagos lang yung mga kotse sa kanya. So yes, confirmed, talagang multo ng bata yung nakita ni Jojo. Tinanong ni Jojo yung cashier if nakita niya rin ba yung bata. And ang sagot sa kanya ng cashier is, wala po ako nakitang pulube, wala po ako nakitang bata. But anyway, here is the look that I did. Ilay kung gaano kasimple lang yung steps ng mga ginawa ko. Kinorek ko lang yung under eyes ko, yung mustache and beard area, also beautiful blush, fluffy brows, mascara, and the nice lippy. I think I now have my go-to makeup look. Still looks like skin. I love it. But going back sa story, alam ko hindi lang si Jojo yung naka-experience nito. And for sure kayo na may mga alagang hayop, at least once, may na-encounter na rin kayo with them. Anyway, I saw this story online. And if you wanna read it yourself, you can go visit it. And that's it for my video. Kung meron din kayong horror stories na katulad ng kay Jojo, you can join my Facebook group. You can share stories from there, and I would happily share it here if you'd approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Bye everyone.